So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. So nandito ulit ako upang magbahagi, mag-share sa inyo ng ilang mga tips, reminders, paalala para sa ganon hindi kayo naliligaw sa inyong mga buhay pag-ibig. So ngayon pa lang, humihingi ako ng pasensya kasi medyo natagalan bago ulit tayo nakapag-upload dahil ang dami po kasing nagpapa-love advice, humihingi ng guide, nagpapa-coach tungkol sa kanilang mga relasyon. So sa mga makakapanood nito, na binibigyan ko po ng love advice, relax lang kayo. Magiging maayos din as long as nasusunod niyo po yung mga instruction, yung mga magagandang flow na sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magpanic. Okay? Huwag kayong mag-alala. Yung iba kasi takot at takot eh. Kamamay, hindi ko kaya eh. Mahal na mahal ko. Kamamay, hindi ko to kayang gawin kasi sasabog ang dibdib ko. Kamamay, hindi ko to kayang tiisin kasi kamamay, iwanan ako. Kung ano-anong mga sinasabi nila. Sabi ko, keep calm. Okay? Kasi hindi niyo po nakikita yung dapat gawin eh kapag in love kayo eh. Ang gusto niyo palagi maghabol kayo na maghabol. Which is hindi yung tama. Anyway, shoutout sa inyo sa mga in-advisean ko dyan and sa mga a-advisean ko dyan. Nandito lang ako mga kamamay. Nakikinig at handang mag-analyze ng inyong sitwasyon. So sa mga interesadong magpa-love advice, magpa-coach dyan, message niyo po ako. Tawagan niyo po ako. Mag-usap po tayo. Okay? So much for this. So, pag-usapan muna natin ngayong araw sa video ito, yung mga katangian na hinahanap ng kadalasang mga lalaki sa isang babae. So, mga girls, kung kayo man ay wala pa sa relasyon, at kung kayo man ay nagtataka kung bakit walang nanliligaw sa inyo, walang nagkakaroon ng interest sa inyo. So, ito yung mga bagay na kailangan nyong gawin. Maging kayo. Hindi ko man pinipilit na maging kayo. Gusto ko lang ipaalala sa inyo. Baka sakaling ma-realize ninyo na, oo nga no, dapat pala ganun ako. So, makakatulong po ito sa inyo. So, mga kamamay, bago po natin simulan yung ating topic ngayong umagang ito, isa lang ang hinihiling ko. Wala naman po itong bayad. Don't forget to click the subscribe button, i-like yung video, at syempre mag-comment ka na rin dito. So, sana mga kamamay, maabot po natin yung 100,000 subscribers para makuha po natin yung silver play button. Sana tulungan niyo po ako. Mag-subscribe po kayo dito para po mas mapabilis ang pagkuha natin nun. So, requirements natin is 100K subscribers at hindi ako mapapagod na gumawa ng mga videos na kagaya nito hanggang sa ma-achieve natin yon. Magiging masaya po ako at syempre mas magiging motivated kapag nakuha natin yun na magbigay pa ng mas maraming love advice para sa inyo. Anyway, so huwag natin masyadong patagalin to kung saan tayo napupunta. Ano nga ba yung mga katangian ng mga kababaihan na gustong-gusto ng maraming kalalakihan? Ito yung unang katangian na dapat mong gawin. So, gusto nila yung vibes na kagaya rin ng kanila. Yes, mga kamamay. Kapag ikaw yung babae na kaya mong sakyan, na kaya mong makibagay ng mas mabilis sa isang lalaki, madali siyang mahuhulog sa iyo. Madali mo siyang makukuha. Bakit? Tatandaan nyo, kapag ang isang lalaki ay mabilis mong napapangiti, madalas mong napapasaya, mabilis din ang pagkahulog niya sa iyo. Kaya ka nagugustuhan kasi walang panahon para malungkot pagkasama ka. At sino ba namang kalalakihan, kahit kababaihan, ang may ayaw nun. Yung madalas silang nagkakatawanan, yung vibes na palaging tawanan lang kayo, masayang masaya, doon nahuhulog ang isang lalaki. Kamamay, bakit naman mahuhulog? Natawa lang naman, pwede naman tayong ngumiti. Pwede naman natin kasamahan yung mga kaibigan nating nakakatawang itsura. Diba? Pero hindi naman ako nai-inlove. Oo nga mga kamamay. Pero yung babaeng marunong magpatawa, marunong makibagay, makiangkop, maaasahan. Sa madaling sabi, pag pares kayo ng vibes, maaasahan mo yung isang tao Maasahan mo yung isang babae Kapag ka ganun, bigla kang nawala, hahanapin ka. Okay? Pagka nasanay siya na palagi kayong tumatawag magkasama, o nasanay yung lalaki na palaging pag may kailangan siya, sa'yo nakakalapit, ikaw yung nakakapag-provide para sa kanya, tapos bigla kang nawala, hahanapin ka niya. Malulungkot siya, mamimiss ka niya, at pag nangyari yon, namiss ka niya, hinanap ka niya, doon magkakaroon ng tanong sa kanyang puso na, bakit parang may kulang sa sarili ko nung nawala siya? Di ba? Sa simpleng pag-angkop mo sa vibes niya, na-develop yung feelings niya sa'yo. Kaya gustong-gusto ka ng isang lalaki kung parehas kayo ng vibes pagdating sa inyong relasyon. Okay? So, number 2, mas gusto rin nila yung babaeng mapag-alaga at mapag-alaga rin sa kanyang sarili. Yes, mga kamamay.
Kung ikaw yung babaeng maalaga sa kanya, ibig sabihin, lagi mo siyang tinatawagan, chinachat, tinatanong, kamusta ka na? Kumain ka na ba? Okay? Nakatulog ka na ba? Kasi galing kang night shift. Okay, sabihin mo naman na mamaya pupunta ako dyan, dadala ko ng food trip tayo. Pag maalaga ka sa kanya, malaki yung chance na mahulog din siya sa iyo. At the same time, pag maalaga ka rin sa sarili mo, sa katawan mo, sa itsura mo, nag-i-improve ka, nagsa-self-improve ka araw-araw, malamang sa malamang. Unang-una, maalaga ka na sa sarili mo, maalaga ka pa sa kanya, nag-i-improve ka pa. Pag nakita ka ng isang lalaki, hulog na hulog yan. Okay? Ika nga mas mabilis pa sa patak ng ulan pagkahulog niya sa iyo. Sapagkat yan ang kahinaan ng isang lalaki. Yung nag-i-improve ka, gumaganda ka sa kanyang paningin, at the same time, mapag-alaga at mabait ka pa sa kanya, mahuhulog sa iyo yung isang lalaki. Walang lalaking hindi mahuhulog sa ganyang klase ng babae. Yan yung katangian na gustong-gusto ng maraming kalalakihan. Okay? So next, yung babaeng marunong makinig at sumunod. Yes, mga kamamay, kung ikaw yung babae na marunong makinig sa kanya, marunong sumunod, sign of respect po yan sa lalaki. At ang isang lalaki, kapag nafe-feel niya na nire-respect siya ng isang babae, ibig sabihin, mahal siya ng babae. At pag na-feel niya na mahal siya ng babae, nire-respeto siya ng isang babae, mas pahalagahan niya rin yung babae. Kasi bakit? Ganun lang naman yan eh. Give and take lang. Kung anong ipakita mo sa lalaki, ganun din ang isusukli sa iyo ng isang lalaki. Kaya kung ikaw ay marunong sumunod at makinig, ganun din ang magiging trato niya sa iyo. Kung ano man yung sabihin mo sa kanya, kung ano man yung ibilin mo sa kanya, susundin din ng isang lalaki. Bakit? Kasi pag hindi ka sinunod, baka hindi mo rin siya sunod din. Mawawala yung respeto mo sa kanya at mawawala din yung respeto niya sa iyo. Kaya wala siyang magagawa. Kailangan niya ring magbalik ng kaparehong cycle o kaparehong trato mo sa kanya. At ang magiging resulta nun, mas igagalang ka niya. At yung mga babaeng iginagalang, nire-respeto, yun yung mga babaeng kayang mahalin ng isang lalaki. Tatandaan nyo yun, mga kamamay. Kaya kung kayo yung babaeng marunong makinig, marunong sumunod, ganyan din ang magiging trato sa iyo ng isang lalaki at mas mabilis kanyang magugustuhan. Okay? So next, yung babaeng totoo at napagkakatiwalaan. O mga kamamay, marami ang nasira na relasyon na gumawa ng kabaliktaran nito. Yung mga babaeng nung una lang napagkatiwalaan at naging totoo, pero sa bandang huli gumawa na ng kalokohan, hindi na kadalasang binabalikan ng mga kalalakihan yung gano'n. Kung ikaw man yung babaeng gumawa ng kasalanan, hindi ka nakinig, hindi ka naging totoo, malamang sa malamang maiiwanan kang mag-isa. Pero kung ikaw naman ay umayon, pinagkatiwalaan ka, naging totoo sa iyo ang isang lalaki, huwag mo sanang sirain yun. Sapagkat ang pinakamahirap na ibalik buuin is yung tiwala. Pinagkatiwalaan ka, huwag mong sirain. Lalo na kung mahal mo yung lalaki, dahil lamang sa panandaliang saya, ipinagpalit mo lahat ng yon, magsisisi ka. Kung ikaw man is may planong gawin to, ngayon pa lang sinasabihan na kita, huwag mo nang gawin, kamamay. Kasi hindi magiging maganda ang resulta. Hindi ko alam kung magiging masaya ka pa rin hanggang dulo kapag ka gumawa ka ng kalokohan, lalo na't nagtiwala sa iyo, nagbigay ng pagpapakatotoo sa iyo ang isang lalaki. Kaya please, maging tapat, maging totoo ka rin sa isang lalaki. And last, yung babaeng marunong appreciate. Yes, mga kamamay, maraming mga kababaihan ngayon ang hindi na po nagagawa ito. Hindi napapansin. Pero ito po yung isa rin sa mga katangian ng isang babae na hinahanap ng maraming kalalakihan kung ikaw yung babaeng marunong appreciate, magpasalamat, okay, recognize ng mga binibigay nila sa inyo, yung mga effort nila para sa inyo, marunong kang tumanaw, ika nga ay ng utang na loob, malamang sa malamang, maraming kalalakihan ang gugustuhin ka. Yung tipong binigyan ka ng regalo, kahit damit lang, pasalamatan mo. Hindi yung binigyan ka na ng regalo, galit ka pa. Yung ibang mga kababaihan, ganun eh. Binigyan ng damit, sabihin niya, babe, hindi naman to yung wini-wish ko sa yung damit eh. Ang gusto kong damit yung yung nasa mall. Yung tigwa 1.5. Bakit? Binili mo tigwa 700 lang, tribal lang ang binili mo sa akin? Ganun na ba ako ka-cheap? Ganun na lang ba ang pagmamahal mo sa akin? Tinitipid mo na ba ako? Pagka ganyan, hindi ko marunong appreciate ka, mamay. Kahit may valid reason naman yung lalaki. Babe,
Hindi kasi magkakasya yung allowance natin eh. Yung budget natin sa quinceañeras hindi magkakasya pag binili ko yung gusto mong damit. Okay, so wag ka lang magalit. Binili ko na itong isang brand na to para lang may mairegalo sa iyo. Tapos hindi mo na-appreciate, nagalit ka ng isang linggo, nagtampo ka na, hindi mo na siya kinibo. Eh malamang sa malamang. Ang isang lalaki pag napuno sa inyo, iwanan ka. Lalo na kung nasa starting pa lang kayo ng pagiging getting to know each other, malamang disappoint sa inyo. Galit pa sa inyo. Baka i-recommend ka pa o endorse ka pa sa iba. Pare, very wrong yung babae na yon, materialistic. Eh, di ba? So, iniwasan ka ng maraming kalalakihan. Naging masama pa ang tingin sa inyo. Kaya mga kamamay ha, sinasabi ko sa inyo, dapat kayo yung babaeng marunong appreciate kasi maganda sa babae yung gano'n. Maganda sa ugali ng babae yung gano'n. Kahit maliit, malaki man, kailangan i-appreciate nyo po yun, lalo na kung bigay ng isang lalaking nagmamahal sa inyo. So sa ngayon, yun lang muna mga kamamayan, mga katangian na dapat taglayin ng isang babae kung gusto nyong magustuhan kayo o kahumalingan kayo ng isang lalaki. So sana nagustuhan nyo po mga kamamayan, mga video na ginawa ko, yung ganitong klase ng tips and love advice. So mga gustong magpa-advise dyan, at kung gustuhan nyo po yung paraan ko ng pag-share ng idea, so pwede nyo po akong tawagan, i-message, para makausap ko po kayo. Para mabigyan ko kayo ng karampatang advice pagdating sa inyong mga pinagdadaanan sa buhay pag-ibig. So, paano mga kamamay? Gusto ko mang mag-usap pa tayo, magkwentuhan pa tayo, pero masyado lang mahaba yung oras. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Huwag niyo pong kalilimutan yan. Paalam.